I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello University me again. Shout out sa inyo mga kababayan. So kung nakikita nyo ang Pangulo, binisita po ang itong train na ito. My goodness guys, tingnan nyo. Pakinggan nyo po ang sinabi ng Pangulo. Ay nako talaga, to the rescue na naman si PBBM. Kasi ito, nilunch po ang 50% ng senior citizen. Ang laki ng discount mga kababayan, my goodness. Bukod po dun sa mga estudyante, nagkaroon na po ng 50 discount. Ito senior citizen naman, ang may discount ng PWD, yung disabilities, senior citizen. Ayun, may discount po, no? So, bukod pa dito, magugulat na lang kayo, mga kababayan, sa sinabi ng Pangulo. Bakit kanyo? Tapos, kumbaga binisita niya, itong bagong train. Alam nyo ba itong bagong train kung kailan binili? Binili po ng 2014 sa panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino. Tapos, i-deliver yan noong 2016. Ang masaklap, mga kababayan, galing China. Sabi ko sa inyo yan na naman nagkamali lang talaga si dating Pangulong Aquino na nag-order dyan sa China dapat, doon sa mga bihasa sa Japan dapat. Ngayon, mga kababayan, bagong-bago yan, yung train na yan. Aba, nung binili, i-deliver noong 2016, ang nangyari, mga bes, hindi pala nagamit ng 10 taon yung train, nakatingga. Ngayon, ginawa na naman ni Pangulong Marcos Jr. ng paraan. Ayan, pinaayos. 14 na train yan. Correct me if I'm wrong, guys. Nako po, babasahin ko mamaya yung nakalagay doon sa yung nakapost. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo. 10 years nakatingga yung train, hindi ginamit. Ang tanong ko, anong ginawa ni dating Pangulong Duterte? Ba't hindi niya ginawa ng paraan yan? Nakatingga pala. Ngayon, sasabihin nyo sino ang weak. Sino ang pinakamagaling na Pangulo? You see guys, wala palang ginawang action ito si dating Pangulong Duterte. 10 years nakatingga. Yung train, hindi man lang nagamit. For the first time, ngayon palang nagamit sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. kasi ginawa na niya ng paraan. Kasi nga, hindi kumbaga, hindi siya nagamit. Mayroong, may issue yung mga train. Pag galing China, alam nyo na. Ito ang masakit sa atin, no? Itong masakit sa atin. May Pangulo tayo pero walang pakialam sa mamamayang Pilipino. Kaya tingnan nyo ngayon. Kaya sabi ko, the man in action to the rescue. Si PBBM. Ito, once again, sasabihin ko na naman, si PBBM ang tagalinis ng dumi ng Duterte administration. Ayan. Well, kudos naman kay Panot, guys, sa train na yan, siya ang bumili sa panahon niya. Di ba? And kudos din naman talaga kay Pangulong Marcos Jr. na talaga namang ginawa niya ng paraan para magamit yung bagong train na nakatingga ng 10 taon. Naku po. Ito, para kompleto, detalyado, pakinggan nyo yung sinabi niya para maniwala kayo sa sinabi ko. Don't forget to like, guys, Follow me. Ito na. Launch of 50% train fare discount for senior citizen and persons with disabilities. Ay grabe, 50%. Ang laki ng discount mga bes, Galing. Hinahanap ko hanggang ngayon, hinahanap ko saan yung mga senior. Puro teenager itong nakikita ko. Kasi ako lang ang senior dito hanggang ngayon di pa ako umaamin. Hindi ko pa tinatanggap yung senior citizens card ko hanggang ngayon. Dahil in denial pa rin ako. Ngunit, nandito po tayo ngayong maga para i-highlight yung ating bagong gagawin na nagbibigay tayo ng diskwento. Anong nakapagbigay tayo ng diskwento sa ating mga students. Basta't magpakita
ng student ID ay makakapagkuha sila ng 50% na discount. Wow. Ngayon naman ay idadagdag natin sa grupong yon na mabibigyan ng 50% discount ang mga senior citizens at ang mga PWD. Yes! Wow! Yay! Galing! Makikinabang dito sa programang ito ay siguro mga 13 senior citizen, 13 milyong senior citizen at saka 7 milyon na PWD. Ang dami. Kaya alam naman natin ang yan ang mga grupong yan, mga estudyante, ang PWD, mga senior citizens ay talaga naman kailangan ng tulong natin dahil very limited ang kanilang income. Kaya naisip namin ito ay maaari natin gawin upang tulungan ang ating mga commuter na PWD at yung mga senior citizen na nandito kasama natin ngayong umaga. Naku, nandiyan. Meron din po akong bagong announcement. Kung maalala ninyo, noong 2014, nakabili po tayo ng mga tren galing sa China. Nakso. Ang tawag yung mga Dalian train. Dahil, ito ano ba yun? Ito na pala eh. Nakabili po tayo sa China ng Dalian train. Tawag Dalian dahil ginawa po sa lungsod ng Dalian dun sa China. Yun lamang, nung in-inspection, hindi daw kaya na paandarin at patakbuhin at gamitin itong mga tren na ito, itong mga karwahe na ito. How many did we get? How many cars? Nakabili tayo na 48 na karwahe para sa tren. Mula ng 2014, hindi pa nakatenga lang ito, hindi po nagamit. Kaya ang ginawa natin ay binalikan natin itong mga ito at tiniyak natin na kung ano ba ang kailangan gawin para magamit ang Dalian train na ito ay gawin na natin. Kaya itong train na nakikita natin sa harap natin ito, naayos na ito, pwede nang gamitin. Yeah. Kaya mula ngayon, gagamit tayo, meron na tayong magamit na karagdagang, we will use 3 trains, so makakapagbuo na tayo ngayon pa lang. 3 trains na 3 karwahe. Wow. So, 9 nitong cars na ito. Doon sa 48, tuloy-tuloy natin na titignan at gagawan ng paraan para naman magamit. Dahil 10 taon nakaparada ito eh. Hindi nagamit. Grabe. Ngunit ngayon ay nagagamit na natin at yan ang ite-testing natin ngayong araw. So, Anong ginawa ni Duterte? Ba't hindi niya ginawa ng paraan yan? Grabe kayo. Ngayon lang na in service itong Dalian. First day. First time na masasakyan ito mula nung binili. Grabe. Mula nung binili, hindi pa nagamit ito. Oh Kaya my goodness. nakakatuwa naman, hindi naman nasayang ang ating pondo. Yeah. Kaya maginhawa ang pagbiyahe ng ating mga kababayan, lalo na mga senior citizen, lalo na PWD at saka yung mga estudyante natin. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Narinig nyo yon mga kababayan? So, ibig sabihin, si PBBM lagi ang tagasalo. 10 years nakatingga? What? Aba? Anong ginawa ni dating Pangulong Digong? So, ito guys basahin ko, no? Para maintindihan nyo pa rin, no? Sabi dito mga kababayan, in observe of the 47 National Disability Week from July 17 to 23, President Ferdinand R. Marcos Jr. officially launches the 50% train fare discount to senior citizen and person with disabilities, PWD. Ayan, at the Metro Train, Transit 3, MRT 3, Santulan, Annapolis Station, southbound along EDSA, Quezon City on July 16, ayan, 2025, ayan. Kasi yan, tulad nga ng sinabi natin, launch ng 50% discount sa mga senior citizen dyan sa MRT 3. Ayan, Metro Transit 3. Oh. So ngayon, mga best, para kompleto detalyado, basahin po natin, although napanood nyo, ang sinabi ng Pangulo, pero dagdag po natin ito. Under this year's
Innovation for inclusion buildings inclusive communities together. The event aims to promote, uphold, and celebrate the rights and dignity of all the Filipinos, especially person with disabilities. O, di ba? Ang laki ng discount yan, mga bes, ha? Kudos naman talaga kay Pangulong Marcos Jr. Maraming salamat talaga, o, Sabi po dito, okay, highlights of the event is the announcement of the arrival of the Dylan train, which is now commencing its commercial operation. Ayan, o ito, the Dalian trains purchased in 2014 from the Chinese firm CCRC, Dalian Corporation ito, siyempre. Alam nyo naman guys kung sino po ang Pangulo noong 2014. Si dating Benigno Aquino III. Ayan. And delivered in 2016. Ayun, 2016. Yan po ay nagpalit ng presidente, si dating Pangulong Duterte. Remain anyos. Remain, nananatiling hindi nagagamit due to compatibility issue. May issue yung train. Ang mali lang kasi ni dating Pangulong Benigno Aquino III, bumili dyan sa China. Alam mo naman yan para wala atong talagang tiwala dyan, Kung sa Japan pa at sa mga bandang Europe or sa Amerika, mas kampante pa ako dahil bihasa, konkreto yung train nila. Remain anyos. Alam nyo naman, hindi nagamit. Dahil ang issue niyan, the MRT3 rail line CCRC Dylan Corporation has since modified and adjust the trains to address compatibility issue at no cost to the Philippines government with a technical evaluation and audit conducted by the German firm TUB Renland. Agoy, wow. Before, sabi niya dito, before deployment, the trains underwent safety check and compliance procedures carried out by Japan Sumitomo Corporation. Diba guys? MRT3 current maintenance provider to ensure safety and proper utilization. Ang tanong, bakit po hindi ginawa ng paraan ni dating Pangulong Digong? Ang tagal pala nakatingga, 10 years, sabi po ng Pangulo. Ito ang problema no? Wala pala talaga tayo na maasahan kay dating Pangulong Duterte. Pati hindi man lang niya sinek. Hindi naman lang niya inayos. Ang laki-laki ng utang ng Pilipinas, 7.2 trillion ang iniwan niya. Ito hindi niya man lang magawa ng paraan kahit yan man lang. Tapos sa panahon lang pa ni Pangulong Marcos Jr., na ano yan, nagamit dahil pinagawa niya. Ay, sus. Ay, naku, ewan ko. Ay, palpak talaga. Yun ang mali lang ni dating Pangulong Aquino, guys. Nag-order dyan sa China, kaya tuloy. Sira yung train, hindi magamit. Sabi nga ng Pangulo, di ba? Palpak. Ano ba yan? Ito si dating Pangulong Digong, kahit kailan wala talaga concern to sa mamayang Pilipino Puro pansarili, selfish talaga pati yung ano niya, yung tulay niya, palpak din. Diyan sa Isabela, si PBBM din na mag-aayos. Ngayon, ito, yung train ito, sira, hindi nagamit. After 10 years nakatingga, si PBBM pa rin to the rescue. Siya naman ang gumagawa ng paraan. Kudos naman din talaga sa dating Pangulong Aquino, dahil binili niya sa kanyang pamumuno, di ba? At kudos kay Pangulong Marcos Jr. Pinagawa niya. Dahil sira. Hindi magamit, di ba? Sabi, may issue. Yun. Ayan, once fully deployed, the 48 Dylan trains. 48! Sabi ko 14. Ay, sus Mariusip, ang dami pala ito, guys. 48 Dylan train. It's capable of carrying up to 1,200 passengers are expected to significantly decongest MRT3, which currently serves an average of 380,000 passengers daily. The new trains will reduce intervals from the 4 minutes to 2.5 minutes, thereby enhancing capacity and improving passenger experience. Kung nakikita nyo yung train, guys, ang ganda, di ba? Ang ganda, bagong-bago. So, ibig sabihin, nakatingga. 10 taon? Grabe. Biro nyo yun. Anyari? Bakit pinahinayaan lang ni Duterte na nakatingga, hindi man lang ginawa ng paraan para sa mamamayang Pilipino? Guys, ano yan? Kailangan ng tao yan. Bakit ganon? Si PBBM na lang ang tagasalo.
Hindi nyo malang magawa ng paraan. Oh, ngayon, masasabi natin, sino ang mas may malasakit sa bayan? Sige nga, sige nga. Oh, sinong weak? Sinong magaling? Siyempre, natural ang Pangulo. Laging, to the rescue sa mga problema. Maproblema man sa kuryente, maproblema naman sa problema ng storage room ng mga sibuyas. Walang gumalaw. Siya ang gumalaw. Kaya ngayon, lahat mayroon. Pati sa mga short industry, walang nangyayari, napabayaan. Sinong gumalaw? Si PBBM pa rin. Oh, pati sa magsasaka, walang gumalaw, walang tulong. Wala. Nga. Sinong gumalaw? Sinong tumulong? Sinong may malasakit magmamahal sa mamayang Pilipino? Si PBBM. Basta Marcos, subok na sa pamumuno. Oh, ngayon, makikita nyo dito kung gaano naman mapagmahal ito si Pangulong Marcos Jr. sa mamayang Pilipino. O yan 50% discount sa mga senior. Oh, PWD, mga disabilities. Ay nako, ewan ko. Kaya kudos naman talaga kay Pangulong Marcos Jr. The best president ever. So yun guys, ako nasyak ako mga kababayan in fairness naman talaga kay Pangulong Marcos Jr. guys. 10 years? What the heck? Nakatingga ang tren? Hindi man lang ginawa ng paraan ni Digong? Asaan na yung pera? 7.3 trillion. Nasaan po yung bininta niya ng ginto? Anyari? Nasaan yung mga malasakit? Ay, ewan ko, konsumisyon kayo talaga. Tapos ang galing-galing yung pang manira kay Pangulong Marcos Jr. Feeling malinis kayo, feeling magaling. Wala naman kayo ikagagaling. Siniraan nyo yung first couple, siniraan yung administration. Wala naman kayong ginawa. Puro katamaran, puro kayo trouble. Paninira sa social media, panggugulo. Tamad. Walang ginawa, walang ambag sa bayan. Puro paninira. Kung tumulong na lang sila, di mas maganda pa. Ngayon, sinumpulpul. Ay nako. At saludo tayo kay Pangulong Marcos Jr. And of course guys, i-credit natin kay dating Pangulong Aquino itong tren na ito. Dahil 2014 yan. Kanya lang ang problema, talagang may issue yung tren. Hindi nagamit. Kung hindi pala si Pangulong Marcos Jr. ngayon ang presidente, di wala rin. Di kakalawangin lang yung tren na yan na mahabang panahon. Sos, Mariosep kayo. So yun mga kababayan, ay guys, in fairness, ang ganda ng tren. Kaya saludo ako talaga kay Pangulong Marcos Jr. sa kanyang napakagaling mamuno at to the rescue always. The man in action. So yun mga beswa, salamat sa inyong watching. So again, may next upload. Bye. Yan babos. God bless Philippines. Abangan ng mga magagandang programa at ang mga big projects ng ating mahal na Pangulo. Babos!